Hindi ito ordinaryong eleksyon sa Europa. Maaari nitong baguhin ang mapangpangpolitika ng kontinente. Bumoboto ngayon ang mga Hungarian sa isang napakahalagang laban na maaaring magtapos sa 16 na taong pamumuno ni Viktor Orban bilang punong ministro o lalo pang magpatibay nito. Ngayon, kilala si Orban bilang isa sa pinakamakapangyarihang nasyonalistang leader sa Europa. Malapit siyang kaalyado ni Donald Trump at Vladimir Putin. Ngunit ngayon ay humaharap siya sa pagkadismaya ng mga botante dahil sa mabagal na ekonomiya, mataas na gastusin at dumaraming akusasyon ng korupsyon. Ayon sa mga survey, namungguna si Peter Magyar, kalaban niya, gamit ang galit ng publiko at pangakong ibabalik ang bansa sa pangunahing agos ng politika sa Europa. Wala pa ring resulta rito at higit pa sa Hungary ang nakasalalay. Mahigpit na binabantayan ang butong ito sa Brussels, Moscow, Washington DC at dito sa Jerusalem dahil posible nitong maapektuhan ang pagkakaisa ng EU, digmaan sa Ukraine at posisyon ng Israel sa diplomasya. Tawagin natin si Adam Daniel Bruzevi, dating diplomatang Hungarian at punong patnugot ng news producer ng Heti TV. Adam, gaano kalaki ang banta sa kapangyarihan ni Orban? Totoo bang posible ang malaking pagbabago sa politika? Ano ang sinisimbolo ng kanyang pamumuno? Kumusta at salamat sa pag-imbita. Magandang tanong yan, depende kung kaninong salita ang ating paniniwalaan. Based sa mga independenteng o internasyonal na survey, si Peter Magyar ay inaasahang mananalo at posibleng makakuha ng 2 mayorya sa parlamento. Ito ang unang beses sa 16 na taon na nangamba ang rehimen ni Orban na matalo. Kung pakikinggan natin ang mga survey ng gobyerno, ipinapakita nila na si Orban ang mananalo. Hindi siya mananalo ng 2 mayorya, pero magkakaroon siya ng 10 hanggang 15 pwesto na mas marami kaysa oposisyon ni Peter Magyar. Kung manalo si Magyar, ano ang agad na magbabago? Lalo na pagdating sa relasyon ng Hungary sa European Union, sa Russia-Ukraine, pati na rin sa Israel. Iyan ang mga unang bagay na agad na magbabago bago pa ang anumang mga pulisiyang panloob. Sa loob ng 8 taon, halos nagmamakaawa ng European Union sa Hungary na magpalit ng pamahalaan. At ang inaasahan namin na kung si Peter Magyar ay maging punong ministro, magsisimula ng pumasok muli sa Hungary ang mga pondo ng EU na na-block at na-freeze mula pa noong COVID. Kaya't malaki ang magiging epekto niyan syempre sa ekonomiya ng Hungary. Syempre inaasahan na rin na agad na masisira ang relasyon nila sa Russia. Alam nating malapit ang relasyon ng gobyernong Orban sa Russia. At umaasa ang mga Hungarian na magwawakas ito kapag nagbago ang pamahalaan. At pagkatapos ay may Washington, isang magandang tanong kaugnay ng pagbisita ni J.D. Vance sa Budapest. Ngayong linggo, handa silang makipagtulungan sa anumang gobyerno ng Hungary, kahit sino ang namumuno. Pero tiyak, matatapos na ang natatahing relasyon ni Pangulong Trump at Viktor Orban, pati epekto nito sa Hungary. Kawili-wili, gusto kong talakayin ng Israel at ang kahulugan nito para sa Jerusalem. Ipaliwanag ang pamumuno ni Orban at paano ito posibleng maapektuhan ng pagbabago. Isa sa pinakamahalagang bagay sa pananaw ng Jerusalem o ng mga Hudyo ay nagpatupad si Orban ng zero tolerance na pulisya kontra antisemitismo kahit sa teorya. Kaya sa teorya, anumang uri ng antisemitikong komento sa Hungary ay ilegal, lalo na ang mga aksyon. Siyempre at kadalasan ay naipapatupad naman ito. Iyan ang dahilan kung bakit wala ritong malalaking pro-Palestinian na protesta sa Hungary kundi napakaliit lamang ang ilan. At ang maliliit na protesta, malamang ay magbabago rin yan. Dahil kapag naging liberal na ang media, kumbaga sa ngayon, huwag nating kalimutan na 80% ng media ay pagmamay-ari ng partido mismo o ng mga taong malapit sa partido ni Viktor Orban. Kaya kapag nawala na yon, malamang ay lilitaw ulit ang mga liberal na boses sa media at hindi na magiging ganoon ka-pro-Israeli ang bansa. Posibleng maisakatuparan ng utos ng internasyonal na korte na arestuhin si punong ministro Netanyahu kung pupunta siya sa Hungary kahit sa teorya. Isa itong pagbabago. Gayunpaman, bilang mga Hudyo sa Hungary, hindi namin inaasahan ang pagbabago ng tono sa pagitan ng gobyerno at ng komunidad ng mga Hudyo. Hindi sila anti-Semitiko. Hindi namin nakalain na magiging antisemitiko sila, inaasahan lang namin na bahagya silang hindi gaanong pabor sa Israel. Sige Adam, gusto kitang pasalamatan sa pansama mo sa amin. Hinihintay namin ang magiging resulta ng mga eleksyong ito.